Sa Barangay Kapayapaan, nakatira ang isang batang masayahin at sobrang likot na nagngangalang B-Boy. 7 taong gulang pa lamang siya, ngunit kilala na siya sa buong baryo bilang B-Boy kalikot dahil sa hilig niyang maglaro sa putikan, umakyat sa puno, at tumakbo sa ilalim ng init ng araw. Subalit, si B-Boy ay may isang problema, ayaw na ayaw niyang maligo. Isang umaga, habang nagpapakulo ng tubig si Nanay Lina, tinawag niya si B-Boy mula sa labas ng bahay. B-Boy, maligo ka na. Amoy araw ka na naman. Sigaw ni Nanay Lina. Nanay, mamaya na po. Naglalaro pa ako. Sagot ni B-Boy habang tumatakbo sa likod ng bahay. Pero ang totoo, wala siyang balak maligo. Nagpunta siya sa likod ng malaking puno ng mangga at nagkubli. Kahit na pawis at amoy lupa na siya, iniisip niya na mas mahalaga ang maglaro kaysa maligo. Kinabukasan, napansin ni B-Boy na panay ang kamot niya sa kanyang braso at likod. Nang makita siya ng kanyang kaibigan na si Toto, agad itong napatakip ng ilong. B-Boy, parang hindi ka pa naliligo ha? Amoy lupa ka pa rin. Biro ni Toto. Napahiya si B-Boy, ngunit binaliwala niya ito. Hindi naman mahalaga ang maligo. Nakakapagod pa. Sagot niya habang nagpatuloy sa pagtakbo. Kinagabihan, habang kumakain ang kanilang pamilya, napansin ni Nanay Lina ang pamumula ng balat ni B-Boy. Anak, bakit parang may rashes ka na? Baka kung naliligo ka araw-araw, hindi mangyayari yan, sabi niya. Ngunit tumungo lamang si B-Boy, tahimik na kinamot ang kanyang braso. Isang araw, mayroong palaro sa plaza ng baryo. Nagtipon ang lahat ng bata para maglaro ng habulan at agawan base. Masayang-masaya si B-Boy, ngunit napansin niya na iniiwasan siya ng ibang mga bata. Ang baho mo kasi, B-Boy, bulong ng isa. Ayokong makatabi ka. Napakalungkot ni B-Boy at nagpunta siya sa tabi ng plaza, malapit sa kubo ni Mang Tino, ang matandang kilala bilang maalam sa maraming bagay. Nakita siya ni Mang Tino at tinawag. B-Boy, halika nga rito. Bakit parang malungkot ka? Tanong ni Mang Tino. Iniwasan po ako ng mga kalaro ko kasi daw mabaho ako, sagot ni B-Boy, halos maiyak. Ngumiti si Mang Tino. Alam mo ba ang kwento ng mabahong tikling? Tanong niya. Umiling si B-Boy, kaya't nagsimula si Mang Tino sa kanyang kwento. Noong unang panahon, may isang tikling na napaka-aktibo at hilig maglaro. Pero katulad mo, ayaw din niyang maligo. Dahil dito, unti-unti siyang iniwasan ng ibang hayop sa gubat. Sa huli, nagkasakit siya dahil sa dumi sa kanyang katawan. Mabuti na lang at may tumulong sa kanya para magbago. Natutunan niya na ang kalinisan ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa respeto ng ibang hayop sa gubat. Napatango si B-Boy sa kwento. Ganun po ba? Ayokong magkasakit o iwasan ng lahat, sabi niya ng mahina. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na si B-Boy para maligo. Kumuha siya ng timba, tabo, at sabon. Nagulat si Nanay Lina nang makita ang anak na masiglang nagsasabon. B-Boy, ikaw ba yan? Natatawang tanong ng kanyang ina. Opo, Nay. Ayoko na pong maging mabaho, sagot ni B-Boy habang hinuhugasan ang kanyang buhok. Sa susunod na palaro, malinis na at mabango si B-Boy. Hindi na siya iniiwasan ng kanyang mga kaibigan. Sa halip, hinangaan pa siya ni Toto. Uy, ang bango mo ngayon ah. Biro ni Toto. Tumawa lang si B-Boy. Siyempre, ayoko nang maulit yung dati. Mula noon, si B-Boy ay naging ehemplo ng kalinisan sa kanilang baryo. Hindi lang siya naligo araw-araw, nagturo pa siya sa ibang bata tungkol sa kahalagahan ng kalinisan. Natutunan niya na ang pag-aalaga sa sarili ay mahalaga hindi lang para sa kalusugan, kundi para na rin sa pakikitungo sa iba. Maraming salamat po sa panonood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.